say it like you mean it. Anong pakialam ko naman sa tropa niya, di ba? Alam mo yun, ba't ako maghahabol sa kanya? Eh, ang ganda-ganda ko. Ako na nagsaing, ako pa naghugas, ako pa naglilinis. Eh naman na. Feelings you can't hide. Ginawa ko naman ang lahat. Pero bakit parang kulang pa rin? Bakit parang laging kasalanan ko? Dear Diaries at Destiny Radio. Hey, Papa Bear! Magandang umaga pa rin, ka-Destiny natin oras. 10 minutes after the hour of 10. Hello po sa mga kumakain na dahil nagugutom na ako. Ilang na nasa isip ko ngayon, pagkain. Gusto ko ng Hungarian sausage. Malaki. Gusto ko, nagugutom ako. Teka, wait. I naman like that. Hello po ngayon sa mga nanonood sa akin sa Facebook. Nakalive po tayo sa ating Facebook page sa DZDG Destiny Radio. Yan ang ating Facebook page. Follow mo na yan ha, at makicomment, i-share mo na din ha pag nanood ka ng aking live. Okay ba yan? And of course, meron tayong YouTube channel ha. Ganun din po, DZDG Destiny Radio. That is our YouTube channel. Nag-upload tayo dyan natin mga replays ng ating mga favorite na show. So kung meron ka dyang sinusubaybayan na DJ, meron ka sinusubaybayan na show, pwede mo mapanood ang mga replays sa ating YouTube. Huwag mo nang asahan si Meta, si Facebook na andoon yung live, magdamag, magbuong forever. Wala. Dinidelete ni Facebook. Yung nag-live, kunyari, live ngayon, 30 days from now, dinidelete ni Facebook yung mga live. Kaya, yung mga may hilig din dyan mag-live sa Facebook nyo, ha? Oo, i-save nyo agad yung inyong mga ni-live para pwedeng i-upload bilang replays. Kasi pag iniwan mo lang sa live mo ka-Destiny, yung Facebook, yung bagong rules nga ni Meta, actually, hindi nga bagong rules, nakailang months na yung rules na yun. Dinidelete niya yung dinidelete niya yung live 30 days after. Wala ka, kasi before may choice ka, pwedeng i-delete after 30 days. Ngayon, wala ka ng no choice ka. I-delete talaga niya. Kaya pagka live mo, i-save mo, and then i-upload mo as replay. Ganyan. Anyway, magbabasa tayo ng letter ngayong umagang ito. Kung gusto mo magpadala din ng iyong letter, mag-share ng iyong story, ng iyong hinanakit sa buhay, i-send mo sa aking Facebook page. Type mo lamang ang Papa Del at nang mabasa natin yung storya mo, ha? Kung gusto mong i-share yung chismis sa buhay mo. Si Angelo dito, sabi niya, hello din po. Ay, si Ate Berna, nagpapabati nga pala si Ate Berna, ang ating masugid na tagapakinig mula dyan sa studio ng Courtside Daddy. Diba? Nasa QC si Ate Berna. Sabi niya, batiin ko daw siya eh. Eto na, Ate Berna, binati na kita. Nalimutan kitang batiin kahapon. Kasi mga gusto magpabati dyan, why not? Kung may gusto kayo shout out, i-comment mo lang sa ating Facebook page, sa ating live sa Facebook, at babasahin natin, batiin natin yung mga gusto mong batiin. Okay, alright. So in the meantime, eto muna, basahin natin itong ating story, at medyo may hinanakit itong si Shane, ang ating letter sender sa umagang ito. Eto na, on the letter. Magpapakasal ka pa ba kung malaman mo na ang partner mo pala ay bakla? My name is Shane, Papa Del. Hindi ko real name. Parang yung unang tanong pa lang, parang magpapakasal ka. Depende siguro sa sitwasyon, no? Magpapakasal ka pa ba kung malaman mo ang partner mo ay bakla? Kung nagugustuhan naman niya yung babae, nagugustuhan niya yung ikaw, di ba? Why not? Pero basahin natin yung letter. Baka iba yung context, di ba? LDR kami ng boyfriend ko for 3 years. OFW siya sa US. At 5 years na kaming
magkarelasyon. Hindi pa siya nakauwi o nagbakasyon dito sa Pinas noon. Basta pangako niya, kapag umuwi siya, sign yun na magpapakasal na siya sa akin. Walang any wedding proposal daw. Basta kapag sinabi niyang uuwi na siya dito, mag-prepare na ako para sa kasal namin kahit saan pa daw yan. Taray. Gusto mo sa moon. Gusto ko ikasal sa moon. Kaya. Ay, charot. 2 months ago, sinabi niya sa akin na uuwi siya. So, I expected na ikakasal na kami at mag-for good na siya dito. Pero hindi daw siya mag-for good. Pero, tutuparin lang daw niya yung promise niya na kapag umuwi siya dito, ikakasal na kami. Pero hindi ganoon ang ini-expect ko na mangyayari. Pagdating niya dito sa Pinas, agad namin pinrocess yung mga documents. Dati sabi niya kahit saan, papakasalan niya ako. Pero ngayon, gusto niya civil wedding lang muna. Pag nag-for good na siya dito, tsaka kami magpapakasal sa gusto kong lugar. Habang pinre-prepare namin, lahat may nakapagsabi sa family niya na may ka-live-in partner daw siya na Pinoy doon. Bakling pala si BF. Grabe naman yung term mo doon. Grabe naman. Kung umasta siya at kumilos, magsalita, hindi mo pagdududahan. Sasabihin naman daw niya ang totoo. Tsumitsyempo lang daw. Kasi baka kapag nalaman ko ang totoo, nang hindi pa kami kinakasal, baka daw di matuloy ang kasal. Nakita ko rin ang mga pictures nila ng partner niya sa US. Babaeng babae. Pero dito, barako. Sa dito ano siya? Oscar siya dito. Dun sa US, Annalyn. Charot lang. Nagsasama daw sila, oo. Mahal nila ang isa't isa, oo. Pero parang ang gusto niya, kapag uuwi siya dito sa Pinas, ako ang asawa niya. Pero kapag nasa ibang bansa, iba ang partner niya. Mas importante naman daw ang kasal kesa sa nagli-live-in lang. Kaya technically, single siya ngayon kasi nandito siya sa Pinas. Pagbalik doon, ano na? Ano siya doon? Platypus siya doon. Chandelier. Ano? Makulay na flag. Pumipilantik ang mga daliri. Ang pupula ng mga labi ng mga lips. Ganon. Meron siya doon wings. Nag-fly siya doon. Pag andun siya, at least dito barako siya. Sabi mo naman. Siya na rin nagsabi na hindi pa siya mag-for good dito. Meaning, mas madalas pa rin niyang makakasama ang bakling na live-in partner niya doon kaysa sa akin. Isa lang daw kasi ang gusto niya. Magkapamilya. Ako daw ang gusto niyang magbigay nun sa kanya. Pangako daw niya, iiwan niya yung partner niya kapag kinasal na kami. Tapos, mag-iipon lang siya at mag-for good na dito. Nasabi lang naman niya yun kasi nahuli na namin na relasyon nila. Di ko na alam kung ipupush ko pa ba.
ikasal kung ganitong sitwasyon namin. Hanggang dito na lang muna, Shane. Magandang umaga sa'yo, Shane. Hello muna kay Ma'am Flores na nasa comment section natin. Hello po. Blessed morning. Itutuloy mo pa ba yung kasal? Actually, yung pagiging bakla niya, yung pagiging bading niya, hindi yun yung problema. Diba? Kasi, pwede ka magpakasal sa bakla. Hindi naman yun against sa batas. And also, may mga bakla na ang gusto ay babae. Yung lang sila, feminine silang gumalaw, feminine silang kumilos, di ba? They identify themselves as bakla, as bading, as gay. But yung kanilang sexual preference, yung nagugustuhan nila ay girls. May ganun. Di ba meron mga celebrities tayong kilala na, di ba, they are gay, bading sila, pero meron silang family, meron silang anak, meron silang asawa, and they love their wife. Diba? So, that's okay. So, hindi kaso yung pagiging bading sa kanya. Ang kaso dito, naglolokohan kayo. Diba? Yun yung kaso dito. It's not about him being bakla, him being bading, or him being feminine and all. So, kung meron siyang skeleton in the closet, diba? Meron siyang tinatagong gano'n na outside the family, outside the house, doon sa kinalakihan niya, nagdadamit babae siya, diba? Malabot siya gumalaw and all. Walang kaso yun diba? Kung ikaw yung gusto niya, kaso, hindi yun yung case. The case is meron siyang iba doon. At kung itutuloy mo yung kasal, para kang tanga ka. Diba? Ang pangit at saka maniniwala ka doon sa partner. Pag dito ako sa Pilipinas, ikaw yung asawa ko. Pero pag nandun ako sa Amerika, siya yung importante sa akin. Bibin ko siya doon. Diba? Parang siraulo. Ang tingin mo, diba? Parang kung ako kausap niya, ang tingin mo sa akin, hapon pinanganak, ha? Andito ako sa Pilipinas tuwing gabi, nalulungkot ako kasi wala kas pag dun sa Amerika kayo doon. Ha? Gumagawa kayo ng sarsyado. Diba? Doon sa Amerika nagre-wrestling kayo doon, naglalaro kayo ng fencing. Ispedahan kayo, ganun. Diba? So again, hindi case dito, hindi problema yung sexualidad ni boyfriend. Ang problema, meron siyang iba doon at niloloho ka niya dito. 'Di ba? Nahuli nyo. Kasi tama ka naman kung di mo nahuli, hindi niya malalaman 'yan. 'Di ba? Mananatili nakatago hanggang magsibaba ng mga anghel sa langit. 'Di ba? So sa katanungan mo, kung itutuloy niyo pa ba yung wag na, ba't itutuloy mo? Naglolokohan kayo. Di ba? Ate, ang bobo mo kung maniniwala ka doon sa pangako na ganan. Di ba? Kung tunay at totoo talaga yung sinasabi ni boyfriend na iiwanan niya ito pag kinasal na kayo, bakit kailangan yung may condition na kapag kinasal na tayo sa simbahan, kineme, ganyan, tsaka kung iwalayan, ba't hindi pa ngayon? Diba? Kakabad. Bakit araw-araw niyo ako binabad trip sa mga letter niyo? Nakakainis kayo.
Ay nako, Shane. Napakadali naman ng kasagutan dun sa tanong mo. Kaya lang, napakahirap din naman gawin. Kasi kung mahal mo talaga si boyfriend, no, parang ang daling sabihin na hindi, wag niyo na ituloy yung kasal, maghiwalay na lang kayo and all. Ang daling sabihin, mahirap siyang gawin. Kasi ilang beses na nating sinabi yan sa mga taong martir, yan, yung mga nagpapakatanga sa pag-ibig. 'Di ba? Yung mga niloloko na pero nag-i-stay pa, kumakapit pa. Hindi, kaya ko siyang baguhin. Baguhin mo mukha mo. Diba? Ilang beses na nating na nasabi yan sa mga kaibigan natin na tanga sa pag-ibig. Di ba? Kasi yung reason nila is mahal nila yung tao na yon, di ba? And ganun din naman dito siya. Alam ko, madali lang siyang sabihin na wag niya na ituloy. Hiwalayan niya na, maghiwalay na kayo and all kasi niloloko ka lang niya, di ba? Pero kung mahal mo, nawawala lahat ng lahat ng logic sa atin eh. Kapag mahal natin ang isang tao, yun nga talaga sinasabi nila, pag mahal mo isang tao, nagiging tanga ka. Diba? So ultimately, yung decision naman is nasa sa'yo, Shane. If you want that. Kaya lang, kasal na tong pinag-uusapan natin dito. Dito sa Pilipinas, hindi madaling makipaghiwalay kung kasal na kayo, 'di ba? Wala tayong divorce, 'di ba? Ang mahal magpaalam, 'di ba? So magdesisyon ka muna ng over. Diba? Pag-isipan mong maigi at mabuti. Kung itutuloy mo yan, pala ka, you chose that, 'di ba? Buhay mo yan eh. Ikaw ang pipili ko paano ka mabubuhay, 'di ba? Yun nga sinasabi ko, you believe what you want to believe and you live your life the way you want it lived. And if you want that, if you choose that path na ikasal ka, you chose that. You live with the consequences of your choices. 'Di ba? Ikaw ang bahala. Problema mo yun. Sakit sa ulo mo yan. Ikaw ang bahala. Ikaw din. Yun ang sensya. Pero 'di ba? Yun nga eh. So hindi lang basta relasyon yung yung gagalawan mo na eh, 'di ba? Yung ile-level up mo eh. Magle-level up ka na doon sa part na ikakasal na kayo. 'Di ba? What if? Kasi hindi naman natin alam yung future. Bumalik siya doon. Sa US, ulit siya, lumipad ulit siya. Hindi ikaw yung pinili. Kinasal na kayo. Bigla niya na-realize, ay, oh my gosh, mas lamang pala yung kabaklaan ko. Di ba? Hindi pala talaga ako straight. Di ba? What if? What if lang naman? Paano ka? Di ba parang lumalabas dito, ikaw yung nag-a-adjust para sa mga kagustuhan niya sa life. How about you? Kaya niya gusto magpakasal, kaya niya gusto mag-asawa, kaya niya gustong pakasalan ka and all, kasi gusto niyang magkapamilya. Pero wait lang, bago ako magkakapamilya, dito muna ako sa kabaklaan ko. Di ba? Paano ka? Yung future mo, yung kahihinatnan ng future mo, nakasalalay doon sa desisyon ni Guy kung gusto ba niyang maging straightforward or gusto niya maging bading. Diba? So what if by any chance, yun yung piliin niya, maging bakla talaga. Ituloy yung kabaklaan niya. Hindi ko yung pinili. Paano ka? That's the question of the day. O, tamang agree sa akin si Ma'am Flores. Sabi niya, tunay po. O, nag-agree sa akin eh. Maraming salamat, Shane, sa pagpapadala ng iyong letter ngayong umagang ito. Hi, 10:28 na oras. Maraming salamat sa mga tumutok. Pumula kanina sa mga oras ito. Muli tayo magkikinigan bukas, same time, same voice, same frequency. This has been Dear Diaries and this has been your Papa. My name is Papa Del. Abay dito lamang sa istasyong pinipilian. Saya kami po ang 96.7 Destiny Radio. This next song, para sa inyo to. Damdamin nyo. Love you all. Himwe. Saya lang.